Hi guys! Wow, may nanalo na. Representative ng kabataan na akala mo nawawala na yung concern sa kanila, yung alam yung pagkakamali, tapos kasi sa murang edad, wow. Teenage area yon. Nice. Personality development. Ayan. Let's pray na magkaroon ng ganun na more kabataan. Yung kahit curious ka sa maling nagawa mo or sabihin mong mahihiya, basta alam mong mali yun. Yun lang, na-observe talaga natin sa maling paraan. Kailangan din natin i-accept kasi andun tayo sa pangyayaring yun. God bless. So, ang topic ngayon is about purpose. Kung ano yung purpose na yun. Kasi hindi natin mostly naintindihan yung purpose na yun. Spiritual and physical. Pag sa physical, yan yung mga trabaho natin, positions natin dito sa mundong to. Mala nagbi-business ka, parent ka, anak ka, ano pa yung mga jobs na yun. Or kahit nga yung low na tinatawag nating job, purpose na po yun. Buy with your light na tinatawag nila. Kundi genuinely ikaw tapos marunong ka sa tamang buhay. Hindi yung mali na mostly ginagawa ng tao. Yung pang scam, yung i-add yung sarili sa pagdidil ng drugs, pagbibenta, ganon. Yung different kinds of scam. Panloloko. And purpose sa ganito na messaging. Beyond more naman yun na purpose. Kaya meron yung tinatawag nilang sa Bible na many has been called, but few only responded. Yan yung awakening in enlightenment. Pero hindi naman na nangyayari yung only few responded kasi lahat tayo buong mundo is nag-start na ma-enlighten, ma-awaken. And nag-share pa tayo dito sa social media or through conversation to our friends, family, etc. And nagkakaroon tayo ng deeper knowledge ng mga wisdom, intelligence, and knowledge. Ayan. Yan yung spiritual na tinatawag nilang purpose. Yung deeper. Parang katulad nito na nag-share. Pero nagsisimula naman tayo one by one, even few, pero dahil sa few na yun, nagiging marami. So, magiging, sabihin nating, only few has not responded. Diba? Mag-shift na ng ganun. Many has responded, only few has not responded. So, purpose. Minsan, hindi kasi natin naintindihan yung purpose na yun, naguguluhan tayo kung ano yun. Marami pa rin hindi alam yung meaning ng purpose talaga na yan. Bilang isang magulang, sample, isang magulang, ano ba dapat ang gagawin talaga ng magulang?
Pagiging magulang is purpose. Yung mag-anak ka lang ba ng marami? Hindi. Kailangan i-consider din yung beyond more, which is dapat marunong kang or alam mong mag-advise, mag-motivate ng iyong partner as a magulang, tapos mga anak pag lumalaki na sila. Para pag makisalamuha sila, alam nila yung manners, characteristic, attitudes, qualities, personalities, emotional knowledge, and ano pa, yung moral and value. Conducts na tinatawag nila. Respeto. Hindi pagiging sinungaling. Hindi lang pagalitan sila, bubungangain yung mga anak. Pero yun, ang gagawin lang din. O bilang isang anak, na ikaw ang anak, another sample. Anong purpose mo sa anak? Kung anong kailangan mong gawin. Ayan. Makinig sa magulang. Oo. Pero as anak, i-consider din dapat ang sarili na tinatawag nila. So, dapat yung bonding kasi dapat importante din. Na yung closeness ties ng anak at magulang. So, habang dinevelop niya yung sarili niya, emotional and personality. So, purpose niya makinig sa magulang. Pero purpose mo ding i-correct kung mali naman na rin yung ano. Okay lang, sabi nila, at lagi nating naririnig, through culture din na bawal sagutin ang magulang. Actually, pwede po kung mali na po yung sinasabi ng magulang at yung paano siya mag-guide and mag-lead as a magulang. It's okay to correct them. Yung iisipin mong masasaktan sila. Pero kung no choice na bilang isang anak at napansin mong mali yun, kailangan mong i-correct din kung ano yun. Get the courage and confidence. Or, kaya nga andyan ang Diyos. Pray for your parents. Maayos din yan. Or, as a parent, pray for your child. For the family. For your partner. Excuse me. Naantok na ata ako. Magto-12 na kasi. 12 na pala. 12 a.m. So, thank you sa taong nag-share nito. Preacher na kung ano, kailangan atang i-elaborate kung ano talaga yung purpose na yun kasi naguguluhan tayo. Hindi yung purpose namang swap ng destiny or mang copy Hindi po yun purpose. Pero pwede naman na sabihin mong purpose nung kinapi niya na kahit kinapi siya is andyan pa rin na pinapatunayan na ginagawa pa rin niya yung kayang gawin hanggang sa huli. Sabihin mong being an example or good example. Kasi magiging purpose in the wrong side na po yun yung isuswap mo and ikakopy mo.
So, depende. Dalawang pagpipilian mo. Yung purpose sa good side or purpose sa bad side. Kasi yung iba kasi, pag sasabihin mo at realize mo na purpose, nakaakilap na rin po kasi dyan yung image na tinatawag nila. Lalo-lalo kung nakatuon lang tayo sa materialistic world. Ang loser, talaga is yung nasa baba ang posisyon sa materialistic world, katulad sa trabaho. Janitor, ganito, ganyan. Hindi ka magiging proud. Kasi ngayon yung kinikilala ng materialistic world. Especially pag lahat na. Kaya naging lost. Na hindi ka proud na kahit ganyan ang work mo is wala ka namang inaapakan na iba kasi marangal naman na trabaho yun. Pero pag i-consider mo yung spiritual, hindi lang physical materialistic world, which is marangal, maayos na trabaho, nagsisweldo ka at least, hindi ko sasabihin malaki. Tapos, basta alam mo yung tama at mali, kinukonsider mo yung manners, characteristic, or moral or value, right conducts, ganun. Winner ka na doon. Spiritual and physical. Magiging loser nga talaga naman yung mayaman na kinuhang kanyang kayamanan sa maling paraan. Pag kinonsider mo ang spiritual to physical materialistic world. Pero pag physical materialistic world views only, of course, winner yung mayaman. Kaya yun yung lost na paniniwala natin ngayon. So, let's continue what we are in the present. Mayaman ka man o mahirap, ang importante is yung spiritual. Tapos, kaakilap lang ang physical materialistic world. Kasi of course, kailangan nating mabuhay, kumain, at gawin yung dapat gawin. Pag bata ka pa, dapat mag-aral ka ng mabuti. Lalo-lalo kung isa kang mabuting bata. Kasi, mostly kasi sa is nauupay na sila or na-discourage na sila kaya or hindi nila alam ang gagawin nila. May lang din yung reason kung bakit hindi mo alam ang gagawin mo at hindi ka nag-pursue, tinuloy yung pag-aaral mo kasi sa pakiramdam na may napakabigat na parang dagan-dagan mo, which is yan yung generational curse of bloodline. So, kailangan talaga natin ang Diyos para sa tulong, healing, ganun. So, I hope naintindihan niyo po yung yung purpose po talaga na yan. Na sabi nung preacher na parang alam mo pero nagda-doubt ka pa rin na hindi mo maintindihan na oo na alam, naiintindihan mo na nagsasalungat na hindi nagsasalungat tapos i-compare mo pa sa tama at mali. O, di ba? Kaya minsan kahit yung mga nagtatrabaho sa law na tinatawag nila. Kaya
hindi nila talaga na-apply kasi hindi rin natin alam yung tamang purpose talaga. Kasi kaakilap din nun yung dignity na dapat i-consider. Kaya minsan yung mali is natatama. Or hindi natin alam yung actions natin is mali pala. Kasi hindi natin na-consider yung moral value, right conduct, ano pa yun? Characteristic, manners, personality, etc. Naglilid ng disrespect of the boundaries and limitations of each. Kaya nawala yung human rights. Yung totoong human rights. Wala sa proper procedure kundi shortcut agad sa maling paraan. Ayan. Ang deeper ng purpose. Sa sitwasyon yun sa yung unang mga samples ko is bilang isang tao. So, I hope may naintindihan po kayo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Click the bell notification. Comment if you want. Comment po sa gusto nyong idagdag about purpose po. Kasi one wisdom is not enough. Aminin natin yan. Kahit ako, aaminin ko talagang my wisdom is not enough. Share din, comment down. Thank you for watching. See you again my next videos.